By the way mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Tanduman, Cebu City. Nandito po tayo ngayon. Kita mo yan mga kabayan. Drainage yan mga kababayan. Ilang ulit na yan ginagawa. Yan. Pag umuulan, babaha pa rin kahit ilang ulit pa yan ginagawa. Para lang magkaroon ng project ang isang congressman. Kaya ganyan ginagawa. Walang drainage plan. Walang drainage. Tingnan mo, pupuno yung ginagawa nila. Walang labasan. Ilang ulit. From the start, 2016, ginagawa yan. Iba-iba ang style, iba ang design. Ganon pa rin. Bumabaha pa rin. Kasi inuuna ang commission. Commission. So by the way mga kabayan, kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman dyan, palike at share ang aking video para maragdagan ating subscriber. At sa lahat ng mga subscriber ko, good morning sa inyong lahat dyan. Sana pagpalain kayo ng Panginoon. May awa din ng Panginoon mga kabayan, makaahon rin tayo habang nandito po tayo ngayon sa daan. So diba yung mga kabayan, magko-comment po tayo tungkol ito sa mga congressman. Tungkol ito sa mga congressman nga loyal kay Bongbong Marcos. Problematic sila mga kababayan. Para malaki ang problema nila. Habang si Sara sinasabi niya ma-designated survivor, sila isang parang nasaktan sila. Parang nasaktan ang damdamin ng mga congressman kasi hindi na sila magkakaroon ng pera kung si Sara ang maging presidente. Totoo yan mga kababayan. Parang nagkagulo sila. Paano na ang ating mga malapit lang ng eleksyon tapos ganito, wala na din tayo. Kung sa boto lang ang hindi magpapatakbo ng pera itong mga congressman, hindi ito mananalo. Kaya lang hindi natin masisisi yung tao bakit binoto siya. Pagkatapos gagawin lang tayo ng band-aid solution kung anong mga problema natin. Gagawin lang ng ayuda, pero hindi pala yung sa kanila, sa gobyerno, tapos nandyan lang sila para ibig sabihin may ginagawa sila, di ba? Para ibig sabihin may ginagawa sila. Yun, pero hindi bingi ang tao. Hindi bingi yung tao mga kababayan. Yung gumawa ng kabulastugan sa Congress, alam ng mga tao dyan kung sino talaga ang may bulastog na congressman na yan. Para sa akin, ang iboboto natin yung taong nagsiservisyo talaga ng totoo para sa bayan. Tingnan mga congressman yan. Pag nanalo, makalapit ka? No, hindi ka makalapit dyan. Sabihan, wala ditong congressman. Hanapin mong office nila, hindi mo makita ang office nila. Nandoon sa 12th floor, 16th floor. So paano mo makita isang office diyan? Opisina mo nandoon sa 16th floor. Hindi yan makikita ng tao. Kung gusto mong makikita ng tao, nandyan ka sa highway, ipakita ang malaking board niyan. Malaki ang signboard o office of the congressman. Yes. Juan de la Cruz. Yan. Gaya ng office ni Inday Sara dyan sa Kapitolyo. Makikita mo talaga nandyan. Pero kung isa kang congressman, ang opisina mo nandoon sa 16th floor, paano makita ang taong bayan? Ang nandyan lang sa building, alam lang dyan ang kinong Juan de la Cruz office. Pero paano ang taong bayan naghahanap ng tulong para sa iyo? Wala, di ba? Ito talaga ay malaking kalukuhan ito. Talaga itong malaking kalukuhan.
Bakit ka mag-uupo sa 16th floor? Doon ka sa tabi ng daan para makita ng tao. By the way mga kabayan, hanggang dito lang po tayo. So maraming salamat sa suporta mga kababayan. Sana bilang DDS supporters, pag-isahin natin ang ating suporta. Isahin natin mga kabayan kung sinong tatakbo, kung sinong line up ng mga Duterte. Ipanalo natin. Hindi yung pala kilataysin natin yung tao na talagang DDS supporter siya. DDS supporter siya. Hindi yung kagaya ni Tolentino, lumipad na sa ibang bakod. Maraming salamat mga kabayan. Magkaisa tayo ngayong eleksyon na to para for 2028. So God is good all the time. All the time God is good. With senior kaninyong tanan mga kababayan.